spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
welcome back to another episode of Empress Talks. And you know what? Napaka-special ng episode na to. It's because kasama natin ang isa sa pinaka-inspiring dito sa Elites Empire. Alam mo ba that dati siya ay isang OFW sa Israel. And we know what's going on with Israel right now. And luckily, nandito na siya ngayon sa Pilipinas. Kasama natin. At hindi lang yan, pero kumita siya ng 500,000 sa isang buwan recently. Kaya I'd like to know more about his story and his life. Please welcome the David of Elites Empire, Richard De Leon. So, yan, by the way, my name is Coach Richard De Leon, the David of Elites Empire. Yes, and David, congratulations. Thank you, Empress. Kasi I know that this is your first time, no? Na nakapag 500,000. Yes, Empress. Before anything else, anong pakiramdam? Grabe, Empress, sobrang sarap sa feeling na imagine dito sa Elites Empire, ang dami kong first time na na-experience kasi before 20,000 lang naman yung kinikita ko sa Israel na nag-OJT Talaga? ako. Wait, 20,000 Yes, Empress. pesos? Yes po. Tapos OFW na? Yes, 10 hours to Grabe. 16 hours yun everyday, Empress. For 1 month, 20,000 lang. 10 to 16 hours? Yes po. Grabe, no? Interesting. And then 20,000. Yes, Empress. Anong trabaho mo doon? Isa po akong farmer, isa po akong OJT student sa bansang Israel. Nag-harvest ng grapes, nagtatanim ng grapes, nagbabalag ng grapes, nag-spray, no? And kahit na winter, kahit na summer, tuloy-tuloy talaga yung trabaho. At kumakain ng grapes. Yes, Patago. yes, Empress. Joke lang. Anyway, pag-usapan natin ngayon ang iyong buhay. Taga saan ka ba sa Pilipinas? Ayan, so Empress, taga Bataan. So kaway-kaway po sa lahat ng mga taga Bataan dyan, no? So isa pa akong laking bukid din, no? Papa ko ay magsasaka at saka mangingisda, and syempre yung mama ko same din po, tumutulong sa papa ko na maggulay, no, magtanim sa bukid. So, yun po, lumaki ako sa coastal area kung saan, 'di ba, na walang mall, kung saan wala talagang mga bilihan, mga palengke. So, yun po, simpleng buhay na masasabi ko talaga na, 'di ba, kailangan talaga maging magsikap para talaga mabuhay. Grabe, no? Hindi lang kayo magkakapatid. 4, Empress. 4 ka, pang ilan Pangatlo ka? pa ako. Pangatlo ka. So, ibig sabihin, lumaki ka sa, yung malayo sa mga malls, mga ganon. Yes, Empress. And then, growing up, yun na talaga. Hanggang nag-Israel ka, yun yung trabaho ng parents mo? Yes po, Empress. Yun talaga. And experience ko dyan, Empress, siyempre ako, madalang din talaga ako pumunta ng bayan, ganyan. So, talaga ako, elementary ako, wala akong experience. Minsan nga, kahit makita ng tricycle that time, kasi nito lang naman nagkaroon ng kalsada sa barangay namin. Talaga? Ni tricycle, di ka pa nakakita dati? Yes, Empress. Kaya pagka Grabe. nakaamoy ako before ng usok ng tricycle, feeling ko nasa bayan talaga ako. Ay, ang galing. Imagine that kind of life, no? Na siguro pag nakakita ka ng tricycle na, uy, feeling mo, ka na, city boy. Yes, Empress. Ganon. So, ibig sabihin, kung walang tricycle sa inyo, it means na parang, anong klaseng community yung nasaan ka? Anong barangay? Anong itsura doon? Ayan. So, po ako doon, part ng Barangay Binuangan. Kasi sa... Binuangan. Kasi sa Bagak, Empress, meron po dong 3 coastal area. So, nakapagitna po kami. So, bundok po talaga. Bakit Binuangan ang pangalan? Yun po ang hindi ko pa nalaman, Empress. Opo. So, yun, Empress. So, sabi ko nga that time nung elementary days ako, bago kami makarating sa bayan, kailangan pa namin sumakay ng bangka, ganyan. But yun, Empress, nung nag-high school ako, dun ko na-experience na, Empress, na kahit papaano meron ng nagbebiyahe sa amin na jeep. Pero kailangan, bago ka makasakay, Empress, sa jeep, talagang yung daan namin, mga bato talaga, Empress. Yun Bato siya. talaga? Yes, mga talaga siya. Rough road. Oo, Super rough road. So, Yes, pag nasa lugar ka ng barangay mo, going to city, mga gaano katagal? Kasi rough road yun eh. Empress, mga 1 hour to 1.5. 1.5 lang din. So, malapit lang, wala lang kalsada. Yes, Empress. Pero ngayon yung nagkaroon na ng kalsada, Empress, kahit mga 30 minutes na na siya natatakbo. Napupuntahan na. Yes, Empress. And how's your elementary days? Ayan, so ito yung hindi ko makakalimutan, Empress. Nung elementary ako, sobrang, sabi ko nga, yung lugar namin doon, Empress, napakaliit. Halos lahat ng tao kakilala ko. Diba? So, dumating, Empress, nung elementary days ako, simula nung grade 1 hanggang grade 6, kung sino yung kaklase ko, nung grade 1, kaklase ko hanggang grade 6. And na-experience ko talaga na
yung school namin doon parang 4 to 5 classroom lang, and yung grade 1, grade 2 magkasama, grade 3, grade 4, parang magkaklase mo na rin yung grade 1, parang magkaklase mo na rin grade 2 hanggang sa na grade 6 ako, naalala ko noon 11 lang kaming graduate, di ba? And buti na lang, isa pa ako talaga sa nakagraduate at nakapagtapos hanggang high school, college. Ang galing. So, ibig sabihin, 11 lang kayo Yes, Empress. sa classroom mo. So may ano kayo? Top 10. 10, honor. Yes, Empress. Pang ilan ka? Umano rin ako, Empress, siguro mga nasa 5, ganyan. Akala ko 11. No? Top 11. 5 to, minsan wala, minsan Totoo wala. pala yung joke na gano'n na, oy, pang top ako. At saka Top- yung teacher namin, Empress, lahat ng subject, isang teacher lang. Maghapon na yon. So, sa 8 subject ng elementary, mula una hanggang 8 subject hanggang maghapon, isang teacher yung nagtuturo sa amin. Talaga. Yes, Empress. Ang galing. Salute sa mga teachers na gano'n. Yes. Ang galing. And that's a private school or public yung gano'n? Public, Empress, public. Public. Grabe, no? Magkano kayang tuition fee nyo? Wa- Kasi 11 lang kayo, no? Yes, ma'am. Tapos isang teacher. Parang napaka, no? Dahil, Empress, sa konti lang din po yung estudyante that time, nung mga kapanahon ko pa nag-aaral doon. Kaya siguro yung mga teacher din doon, Empress, kasi naalala ko yung teacher lang na nakatira doon sa barangay namin, parang 2 lang sila. Kaya karamihan ng teacher na nagtuturo doon, galing pa po sa ibang lugar na doon po sila ina-assign sa barangay namin. Ang galing. And that's really interesting to know kasi may ganun pala. Pwedeng magsama yung grade 1, grade 2 sa isang subject. Amazing. Pero still, natuto kayo ng natuto. Yes, Empress. No? And David, nung nag-high school ka, same school? And college, same school? Hindi po, iba po nung high school. So, nung high school ako, Empress, diyan ako talagang naging independent kasi diyan ako talagang tinis. Kahit na mamasboy ako, kahit na papasboy ako, nagtiis ako, Empress, na lumayo sa barangay namin. Kasi sabi nga ng papa ko, kung gusto mong mag-aral, kung gusto mong makatapos ng pag-aaral, kailangan magtiis tayo na magkakahiwalay. Dahil sa layo po ng bayan sa school namin, Empress, ano pa lang ako noon, 12 years old, nagdo-dorm na po talaga ako. Galing. 12. So, nagluluto ka na niyan? Yes, Empress. Laba? Yeah, naglalaban din po. 12 nagluluto. years old. Yes, Empress. Galing. Kaya ano pa lang ako nun, Empress, grade 4 pa lang ako, sinasali na talaga ako ng mama ko kahit magluto ng kanin, ganyan, para at least pagka, kasi sa lugar po namin, Empress, talagang konti lang din talaga yung nakatapos ng pag-aaral kasi ganun yung situation before. So, sa Bataan, napakalayo niyan, no? Yes, Empress. Like super duper malayo. Malayo po. Pag pupunta ka ng Manila, ilang hours? I think mga nasa 3 hours, Empress, from galing dun sa lugar namin, 3 to 4. And then, with your college naman, anong course mo nun? Course ko, Empress, actually, 2 po yung naging course ko. Una, Bachelor of Science in Agricultural Engineering, and pangalawa naman, Bachelor of Science in Agriculture, major in Crop Science. So, 2 courses in college. Yes, Empress. Ilang years? Nung una, Empress, gusto ko talaga, pangarap ko talaga, tsaka ng parents ko na maging isa akong engineer. So, yun talaga yung pinaka-pangarap ko talaga sa buhay, maging isang engineer. And ayun, Empress, kasi mayroon ding reason, Empress, ako bakit talaga lumipat din ako ng course na Bachelor of Science in Agriculture. Kasi nung college days ako, Empress, mga second year college, doon ako talagang naging believer ba, mas lumalim talaga sa Lord. 'Di ba? So tumira ako sa church, and sa kasi namin, Empress, sa department namin bilang isang agricultural engineering, walang nagpapadala doon, Empress, sa Israel na OJT that time. Yung kabilang department namin na Bachelor of Science in Agriculture, since more on focus sa agri, doon sila nagpapadala sa bansang Israel. Since ako, everyday nagbabasa ako ng Bible, na sabi ko, ang sarap yata sa feeling na yun nababasa ko dito kung saan nilibing si Lord Jesus Christ, saan binaptize, 'di ba? Saan siya, ano yung itsura ng dagat na, 'di ba? Na open, na lakaran. Nahinawi. Oo. So, yun siya, Empress, kaya dahil sa lalim ko talaga, na paniniwala ko talaga sa higher creator, iniwanan ko talaga kahit na una hindi ko gusto yung naging course ko. Iniwanan ko yung pagiging agricultural engineering. Kahit wala akong bagsak, Empress, nag-shift talaga ako sa Bachelor of Science in Agriculture kasi pinag-pray ko na gusto ko makarating talaga sa Israel. Makarating ng Israel. Yes, Empress. Amazing. And ilang taon ka nung pumunta ka ng Israel? Ako nun, Empress, 21 years old. 21. Yes, So, Empress. it was really a dream come true. Yes. Anong feeling na nandun ka na sa eroplano? Ay, sobrang sarap, Empress, sa feeling. The moment pa nga lang, Empress, na nakuha ako ng school namin kasi hindi po lahat pinapalad. Sa dami po nag-apply, sa daming nangarap na mapunta sa bansang Israel,
Isa po ako sa napili. Kaya that time napaka-bless ko. Sabi ko, best decision or right decision na nag-shift ako kasi natupad yung pangarap ko. And sabi ko sa sarili ko, nung first time ko sumakay ng eroplano, ang sarap sa feeling. Then pangarap ko talaga, Empress, before, pag nakagraduate talaga ako, mag-abroad kasi akala ko doon mabilis ko makuha yung pangarap ko, malaki yung sahod. And yun yung pinaka mabilis na makapag-sustain sa mga needs namin ng family ko. So, ikaw yung nakapag-abroad talaga sa pamilya mo? May, So, may kuya po ako, Empress, na seaman. nag-abroad din, Opo, seaman. Tapos ikaw sumunod sa Israel. Yes, Empress. And then 20,000. Yes, Empress, 20,000. Actually, Grabe, no? 50,000 yun, Empress, since isa ko po akong estudyante doon, no, working student. Yung tuition fee na binabayaran namin doon, Empress, nasa 30,000. Kaya 20,000 na lang yung natitira sa amin. So ibig sabihin, meron kang diploma or parang transcript from Israel? Yes, pa, Empress. Ang Opo. galing. So, habang nag-aaral ka, nagtatrabaho, so that's the 20,000. And then ilang months yun or years? Ano, Empress, 1 year. Pero ang pasok lang namin doon, Empress, every Monday lang. So, buong linggo talaga, trabaho kami. So, ibig sabihin, sa loob na isang buwan, 4 times lang kaming pumapasok. But, mas malaki pa yun na pupunta sa school kaysa sa natitira sa amin. So, yun yung nag-grapes ka. Yes, Empress. Bakit 10 to 16 hours? Pwede mo ikwento parang how's your routine? Yes, What's your Empress. routine that time? Minsan, Empress, kapag yung 10 hours na namin na trabaho, yan yung winter. Kapag kasi sobrang lamig na or umuulan, siyempre, pinapatigil kami niya ng boss namin. Pero kapag naman harvest time na, yun na yung pinakasison ng grapes. Minsan, kapag maraming orders, ganyan, meron talaga kaming quota na dapat 50 pallets, 60 pallets, kayo, every day. So, Pallets is yung mga paleta yung paglalagyan ng grapes. yung mga square-square. Yes, Empress. Okay. Opo. Kasi, Ilang ganon? Empress, 50 pallets. So, ibig sabihin, libo-libo Empress yun na box-box. So, kasi patong-patong na paleta yun eh. So, pag uwi pa namin sa sa house namin, hindi pa kami niyan magpapahinga. Kasi kailangan, kinabukasan, meron naman dapat nakaprepare ng mga box. So, kami ulit yung gumagawa nun. Kayo gagawa ng box? Yes, Empress. Tapos kayo rin maglalagay nun Yes, ng kami mga yung grapes? nag-sticker, ganyan, Empress. So, ibig sabihin, kapag naubos namin yung box na yon, sa loob na isang araw, wala na kami i-stock. Kailangan mag-extend kami ng oras para maggawa ng box. So, pagka nandun na kami sa mismong kota, bago kami pinagpapahinga ng boss namin. Ang galing, no? Yes, Empress. Ang galing na naging exposure mo at the age of 21. Yes, Empress. And nakakatuwa sa'yo kasi even though there's a lot of nangyari sa buhay mo na parang hindi masyadong pinalad, kumbaga, hindi masyadong pinalad na makakita ng tricycle. Yeah. Hindi masyadong pinalad na mamuhay na malapit sa mall. Yes, Empress. Kumbaga, nandun ka sa coastal area. Yes. Pero ang laki pa rin ng pangarap mo. Kasi hindi lahat ng mga nakaka-experience ng ganyang buhay ay nangangarap pa. Yes, Pwede nilang Empress. sabihin na, ay, hindi na ako mangangarap, okay na ako sa akin. Okay na ako na makakain ng 3 beses sa isang araw. Yung iba nga sinasabi na, there's an opportunity. Alam mo, sasabihin nila, wala nga akong wala na nga kami. Pero ikaw, you still thrived para maging isang OFW sa Israel. Ang galing. Ano yung naging mo nun? Mindset mo at that time? Ayan, siyempre Empress, ako namulat din talaga ako, Empress, na nakita ko yung mga magulang ko na todo kayod, todo sipag. Actually, papa ko sobrang sipag niyan, Empress. Mama ko sobrang sipag, nakatipong kahit na pagod na, 'di ba? Parang hindi nagpapahinga yung mga 'yan. Kaya doon ko na realize na sa buhay na parang kahit gaano ka kasipag, kahit gaano ka kadiskarte sa buhay, kung yung sipag mo naman hindi mo malalagay sa right opportunity, so parang baliwala din. Kaya doon sila yung naging inspiration ko na sabi ko, ayaw ko na parang habang buhay na ito yung ma-experience na magulang ko. Kasi kung hindi ako nagsumikap, kung hindi ako nag-aral, or kung hindi ako nangarap ng mataas, baka 'di ba parang same kami. Kaya nga nagpapasalamat to kahit at least ako nangarap para din talaga sa kanila, matulungan sila. Ang galing. Sabi nga, the greatest realization mo sa buhay, makikita mo siya sa loob ng bahay mo. Yes, Empress. Which is your parents, and I'm really so proud of you kasi hindi mo Thank you, sila, kumbaga yung iba nahihiya ito. Pero ikaw, you took inspiration sa kanila, and talagang nakatulong sa'yo yung parents mo. Yes, diba? With their story. Na meron kang pagtitignan na, ito, dapat sisipagan ko. Yes. Diba? Doon mo marirealize. And David, nung nandun ka sa Israel, how was it? Okay naman? Wala namang mga
katulad ng mga usual ng mga OFW na bubuli, mga ganon. Ikaw wala naman. Wala naman, Empress, wala namang sa part na ganun kasi nung nagtrabaho ako sa Israel, talagang focus lang talaga. Ako yung estudyante doon, Empress, na kahit isang beses never nag-absent. Mabait na estudyante. Yes, Empress. Araw-araw nagbabasa pa ng Biblia. Yes, Empress, yun talaga yung Sige ginagawa nga, ko. anong favorite verse mo? Jeremiah 29:11 and Matthew 6:23. Sige nga, ano yung mga yun? Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. Then Matthew 6:23, yan po yung Philippians 6:23. Ano yan, Empress? I can do all things through Christ who give me strength. Nakakatuwa, no? Because you live by the Bible. You live by it. Kasi sabi nga, plans to prosper you and not to harm you. And being successful in life, for me, that's a blessing from above. Yes, Empress. Diba? It's there. Binibigay sa'yo yung opportunity to prosper you. Sabi nga, nasa Diyos ang awa, Nasa nasa tao tao ang ang Yes, gawa. Empress. Nasa sa atin kung anong gagawin natin with the opportunity na binibigay sa atin. And I'd like to congratulate you because Thank you, you're the one who reads the Bible and who applies it Yes, in Empress. real life. Yes, No? Empress. At saka, yung next verse mo, I can do all things through Christ. Yes, ano pala who yung Empress? strengthens me. Philippians 4:13. 4:30. Yes, Di ba? Parang kinakalculate mo pa. Ilang verses siguro yung laman ng utak mo. Marami kasi ako, Empress, talaga nag-memory verse ako. But yun, Empress, Jeremiah 29:11 tsaka Philippians 4:13. Di ba? Who strengthens me. Sabi Yes, nga, I can do all things. Yes, Empress. Ang galing. And congrats for living by it. Actually, when you are in a pursuit of becoming a successful entrepreneur, talagang nandyan you can see Yes. yung mga kailangan mong gawin for your character, for your strength. Yes, ma'am. Nandyan mo makikita sa Bible. And congrats for applying it. Thank you, Empress. Kakaiba kang di ba kakaiba? Ikaw ay isang parang hybrid na version na nagbabasa ng Bible, no? Kasi, yun, there are some who reads, who memorizes, pero siguro nag-aantay pa sila ng oras kung kailan nila i-apply yun. Yes, Empress. Nakakatawa kasi ikaw, na-apply mo siya. Imagine 21, nandun ka sa Israel. Yes, Empress. And then, nagtagal ka doon ng ilang taon. Bali, 13 months, Empress. Actually, 1 year lang po dapat yun since pandemic that time. So, nag-extend po kami ng another 1 month bago kami nakauwi. Bago nakauwi. So, yun ba yung time na parang forced na kailangan kayo umuwi? Anong Yes, story niyo Empress. nun? So, that time, Empress, kasi, nung time na yon since pandemic, actually, yun po yung pinaka-memorable talaga na nangyari din sa life ko. Nung pandemic na, tapos ginagera pa. Yun. Gera? Yes, Empress. As in, na-experience mo sa Israel yung ginegera? Anong klaseng gera? Yes, like for example, parang nagtatrabaho kami, Empress, yan. May moment na nagtatrabaho kami, nag-harvest kami ng grapes sa field. May mga bumabagsak, Empress, na rocket talaga. Saan? Sa? Doon nakikita mo talaga, Empress, sa taas. May bumabagsak. Gaganon? Yes, Empress. Buti na lang may mga ano din talaga yung Israel. So, nasa taas pa lang, Empress. Sumasabog na kasi parang doon sila. Kaya, Grabe yun, no? So, habang nag-harvest ka ng grapes, nakita mo may tapos may gaganon yes, lang siya. Empress. And doon, Empress, pagka tumunog na yung siren na tinatawag mo doon, pag nag-alarm na siya, so, kailangan talaga umuwi na, mag-stay na sa bahay. And bawat bahay doon, Empress, may mga bomb shelter na tinatawag. Kapag ka binobomba or talagang delikado doon sa lugar na yon, doon talaga nag-stay lahat ng tao sa bomb shelter para safe. Kung Anong tawagin. itsura ng bomb shelter doon? Is it underground or ano? Ano siya, Empress? Parang din po siyang bahay po, box siya na parang sobrang tibay na parang may Cubicle? parang ganyan siya, Empress. Yung Oh, makikita mo interesting. talaga siya na sobrang tibay na parang gawa talaga siya sa mga metal, ganyan. Makapal na metal. Yes, Empress. Mabigat na ano mo yung pinto? Ilan ang kasya sa bomb shelter? Depende sa lawak niya, Empress. Siguro doon sa bomb shelter namin, siguro I think mga kasya doon, mga 12 to 15 na tao. Grabe, no? And then i-enclose mo yung sarili mo doon Yes, Empress. habang may mga bumobomba. Yes po. Tapos yung area na napuntahan ko pa sa Israel, Empress, malapit siya sa training ground ng mga army. Oh. Kaya siyempre minsan kahit na walang gera that time, sila nagpa-practice magpasabog, ganyan. So parang natutulog ka, Empress, parang minsan sa sobrang lakas ng sabog, parang lumilindol. Kaya everyday magpapasalamat ka na lang talaga na, Lord, thank you. Thank you, I'm Oo, alive. kaya doon talaga, Empress, ako nagkaroon ng sobrang lakas na faith. Di ba kasi sabi ko, hindi pwede na parang, di ba, na doon na lang ako sa Israel, gusto ko pang umuwi. Anong lugar yun sa Israel? Sa part ako, Empress, ng Lachish. Lachish.
Galing. Empress. And then nasa gilid training ground. So, it's normal for you to hear sounds ng ganon. Yes, Empress. Pero no mga first, anong pakiramdam mo nun? Yung simula Yung unang bomba. Oo. Yung simula Empress, parang nandun yung takot pero sabi ko parang hindi, ano lang yan, okay lang yan. Di ba? Kasi parang doon sa Israel, parang minindset kami na doon daw sa lugar nila, parang iyon yung pinakabagyo. Di ba? Kasi doon Empress, pag umulan, mga 5 minutes, tapos to 30 minutes, tapos na, wala, na hindi na bumabaha. Hindi gaya dito sa Pilipinas. Pero doon sa kanila, parang iyon yung bagyo nila pag dumadating yung bomba. So, yun yung... parang yun yung pinaka, na tawag nila, disaster nila. Yes, sa atin mga bagyo, sa kanila mga bomba. Bomba. Ginagera talaga. Like in a day, ilan nakikita mo? Marami din Empress Pinakamarami, ilan? I think parang mga 10. Missile, tapos gagawin. Oo, yes, minsan sunod-sunod po kasi, minsan more than 10 pa. So, sunod-sunod sila, kaya po minsan nakikita kang sumasabog na sa taas. Minsan kasi Empress, may naliligaw talaga, tamatama sa lupa. Oo. Saan galing yun yung ni-launch na missile? Sa ibang country Empress na kalaban mismo ng Ano ba Israel. kalaban nila dati? Parang dati narinig ko mga Iran, mga ganyan. Ah. Hmm. Tapos nasa space pa lang, titirahin na ng Israel. Yes, Empress. Bawal matulog yung tumitira ng nun. Yes, ng Empress, rocket talaga. mamaya, maalimpungatan siya. Kaya minsan Empress, na-amaze din talaga ako na akala ko before sa ano ko lang siya, mapapanood ko lang sa movie, Oo, but nandun na-experience ko pala. siya sa ano talaga, sa totoong buhay. Grabe. How can I put this into word? How exciting. Na araw-araw. Hindi siya exciting eh. How nakakakabahan na parang may adrenaline ka everyday, no? Na grabe. And then, you're living in a house with a bombshell. Yes, Empress. So, it means na parang may probability talaga na maggera-gera, gano'n. Yes, Empress. Pero, alam mo na may gera doon, pero pumunta ka pa rin ng Israel because it's your dream. Yes, Empress. Mm. Ganon. Actually, Empress, hindi rin ako aware na may gera pala doon. Alam ko siya, pero hindi naman yung total Ganon kalala. na oo, yung ganon. Kaya nagpunta ako doon, parang faith na lang talaga, Empress, yung pinanghahawakan ko. And then yung mga lugar na gusto mong puntahan, actually, dapat pa Israel din kami. Israel, Jordan, Egypt. Yes, sir. Kasama ko yung DS. Kaya lang yun yung time na November, last year. Parang may gera, Yes, ganon. Empress. Tapos, like super duper gera talaga. So, hindi namin natuloy. And dun nga, makikita mo yung mga lugar na mga nasa Bible. Yes, Saan ka Empress. nakapunta doon? So, Empress, napuntahan ko doon, Empress, kung saan lumakad si Lord Jesus Christ. Saan? Doon sa Sea of Galilee. Tapos napuntahan ko din, Empress, doon yung bundok na inakyat niya kung saan siya tinempt ni Satan. No? Nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Ano yun? Yun, ano naman yun, Empress? Mount of Temptation, Mount of Jericho. Then doon sa Jerusalem, Empress, sa Jerusalem, Bakit pala Jericho tapos Temptation? tinawag siya na Mount of Temptation, Empress, kasi sa Lord Jesus Christ, yung story niya before na nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, umakyat siya doon, Empress, sa Mount of Jericho para mag-pray. No? Doon siya nagpa-fasting, pray and fasting. Then doon nagpakita sa kanya si Satan na tinempt siya na kapag si Lord Jesus Christ daw sumamba sa kanya, ibibigay niya lahat. Kasi pag nandun ka, Empress, sa taas ng bundok ng Mount of Temptation, kita mo talaga, Empress, yung ganda ng paligid, Empress. So, tinetempt siya doon, nag-intry ni Satan na kapag sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa'yo lahat ng nakikita mo. But, hindi nagtagumpay si Satan. Kaya naging Mount of Temptation Yes, siya because of Empress. that story. Yes, Empress. Saan ka pa nakapunta? Sa Empress, nakapunta naman din ako, Empress, doon sa may Dead Sea. Ayan, Dead Sea, and kung saan siya binaptize, Empress, sa Jordan River. Jordan River. Nagpabaptize din ako doon, Empress. Nagpabaptize ka? Yes, Empress. Nang anong religion? Born again Christian. Okay. But in the Philippines, anong religion mo? Yun din, Empress. Born again Christian. Empress. And then there, nagpabaptize Nagpabaptize ka. ulit ako kasi gusto kong ma-experience din. Oh, so nandun ka sa river talaga. Yes, Empress. Tapos, ka, binaptize. Ang binaptize. galing. And then, Yun, Empress, parang sobrang sarap sa feeling kasi sabi ko, yung trabaho ko doon, yung pag-aaral ko is bonus na lang eh. But yung experience ko na talagang yung binabasa ko sa Bible, yun yung maapakan ko. Kasi yung pagiging engineer ko, yun talaga yung inano ko before eh, para lang makarating doon. And sobrang happy kasi na-experience ko siya. totoo. And then those are the 4 na napuntahan mo. Yes, and marami pa din, Empress. And marami na pa din. Yes, Empress. So inikot mo talaga siya every Yes, time na may opo. free time kayo. Kaya sumasama ako doon, Empress, kasi may mga free tour yung school namin, pero hindi ako sold sa free tour kasi sobrang dalang. Kaya sumama din ako, Empress, doon sa mga kapwa ko Christian. Nagsisimba din talaga ako doon, Empress, every
every Sabbath day. And yun, kapag Sabbath day, wala kaming work, sinasama nila ako, nagtutour kami. Tour kayo. So, ang simba doon English. Hindi, napunta ako Empress sa Israfil. Okay. Lahat ng nagsisimba doon Empress, mga OFW na Pilipino. Israfil. Yes, ang Empress. galing. Tapos ang ano nyo doon, pare, Ano din, pastora na Pinay Pilipinay Empress. din. Oo, Ang Pinay. galing. So, ibig sabihin sa dami ng ginala mo in 13 months, may naipon ka. Actually, Empress, yun talaga wala. Kaya nga sabi ko on that time, hindi ako takot sa gera. Takot ako umuwi na walang ipon. Yun talaga Takot siya, umuwi Empress. ng walang Yes ipon. po. Pero at least napuntahan mo yung mga lugar. Kasi nandun ka na lang din nga. Yes po. Pupuntahan mo na. And naalala ko may kwento ka dati na, yun nga, di ba, in 13 months, parang ready to go ka na sa Philippines. And Yes, then, Empress. something happened na may nag-invite sa'yo into an opportunity. Yes, Empress. No? Tapos, ano yun, na-scam ka, no? Ng kung ano mang kumpanya yon. Yes, yun din talaga Empress. Actually, nasa Israel ako, talagang lahat ng pagtitipid, ginawa ko. Gusto ko talaga makaipon. Kasi ayoko dumating dito sa Pilipinas, Empress, na parang umaasa pa rin sa parents, kalabit penge pa din. Kasi pag uwi ko rito, wala na rin naman ako na scholar. Kasi scholar ako before. But I know, since nasa Israel na ako, wala na ako natanggap na scholar. Alam ko, pagka wala akong ipon, sa parents ako aasa. So, yun yung parang ayaw ko na ma-experience ko pag uwi. Kaya sinipagan ko, hindi ako nag-absent kahit na may sakit ako para lang kumita. Then, nakaipon naman ako Empress. I think mga nasa 100,000 din yon. Mga 2 to 3 months, na ano talaga Empress, pauwi na ako dito sa Pilipinas, pa-graduate na ba, merong nag-invite sa akin na sabi nila, pag maglalagay ka dito ng pera, parang kahit na wala kang gagawin, kikita ka. Yung parang mag-invest ka, pero hindi, after 6 months, yung pera na ilagay mo dito, ano talaga siya, lalago, magiging milyon. So, syempre ako, Empress, parang na-experience ko yung trabaho na sobrang hirap, di ba? Na hindi madali. Kaya sabi ko, anong feeling kapag wala kang ginagawa, tapos kikita ka? So, nag-invest ako doon, Empress. Then, after nag-invest, so, Magkano in-invest mo doon? una kalahati lang muna, Empress, mga nasa 40. Tapos, pangalawa naman, Empress, nung na-scam ako doon, kasi walang nangyari sa akin, hindi ko siya kinita. So, may konti pa ulit. Sabi ko, sige, ilabas ko ulit to. Same pa din, Empress, pero ibang ibang tao naman yung nakausap ko. Grabe, no? Kaya naglakas ulo ako, sige, try ulit. So, wala pa din Empress. And hindi ako nadala kasi sabi ko, kailangan hanggang sa last money na talaga Empress. Yun naman Empress nung time na may nakita yung pastor namin na sabi niya, may nakita daw siya maganda opportunity na alam niya na matutulungan niya ako. Diba? So, syempre, pastor din namin siya, Empress, talaga nag-trust ako. And hindi ko rin naman siya masisi dahil naloko din siya. Nagtiwala lang din siya. And sa intentions niya din, Empress, na tulungan ako. Kaya, na-invite na din niya ako that time. Pero, wala nang magagawa, no? Kaya, yung savings ko talaga na yun, Empress, lahat nawala. Kaya doon ako, kasi sabi ko, 20,000 na nga lang yung monthly na sinasahod ko dito. So, kung may 2 months, so 40,000 na lang. Siyempre, yung cost of living pa doon, napakataas. Kaya, in-expect ko talaga, Empress, uuwi ako na walang-wala din talaga. Grabe yung nangyari sa'yo. So, it means na na-scam ka for how many times habang nasa abroad? 3 times, Empress. 3 times na na-scam Yes. ka. Bilib ako sa'yo. Yes, Empress. Kasi 3 times na-scam ng iba-ibang kumpanya na tutubo daw yung pera. Yes, Kaya kung may nanonood dito na expecting na may ganon, na may opportunity na maglalagay ka ng pera tapos tutubo, nang walang ginagawa, kalokohan yon. No? Yes. And so, that time, buti nakita mo tong Elites Empire. Yes, Empress. No? Opo. Ang galing kasi after 3 times na hindi maganda nangyari, ika-4th time, nag-try ka pa rin. Yes, Empress. Anong nasa mind mo nun? Kasi alam mo na, naloko. Tapos nung nakita mo yung Elites Empire, buti, nagustuhan mo. Yeah, super impressed. Iba yung feeling ko, Empress, the moment na nakita ko talaga tong Elites Empire. Kasi yung moment na yan, mayroon akong part na hindi na maganda yung naisip ko always, ganyan. Like Oo, like for example, parang gusto ko na din talaga mag-give up sa buhay kasi parang walang-wala na Empress eh. Tapos, siyempre ako, monthly, nagpapadala din ako talaga sa parents ko. So, yun talaga din kasi yung pinaka-goal ko, makatulong, no? Makapag-give back ng mas maga sa parents ko. So, nakakahiya. Doon ako mismo hiyang-hiya, Empress, kapag wala ko napapadala sa kanila before. And nung time na yun, parang sabi ko, gusto ko man umuwi, parang gusto ko na lang din mismo mag-stay din sa Israel, di ba? Para mas makaipon pa. Kaya,
yung time na yun, Empress, doon na-remind sa akin na yung Jeremiah 29:11, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob. Kasi sabi nga doon, di ba, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in the future. So, naging wisdom sa akin, Empress, naging inspiration ko, yung situation ko that time, na sabi ko, Lord, I know na hindi ito yung plano mo sa akin. Kasi, ang plano mo sa akin, maging masagana yung buhay ko, maging successful ako. Pero kung titignan ko yung sarili ko doon, nandun ako sa walang savings, no, malungkot, malayo sa family. Kaya sabi ko, Lord, kung ipapakita mo sa akin yung right opportunity para mangyari yung plano mo sa akin, gagawin ko lahat. Sabi ko talagang pag naging successful ako dyan, hindi ko siya ipagdadamot sa iba, hindi talagang isi-share ko yung opportunity na yan kung iyan yung magpapayaman sa akin. And yung time na yun, Empress, pandemic, naglakas loob ako na talagang pumunta, Empress, sa prayer wall sa Israel. Then doon ko talaga pinagpray na kauna-unahan, number 1 na pinagpray ko, magkaroon ako ng business, no, na community na sasamahan na magiging successful ako. And Goosebump, Empress, kasi nung week din na yon na nagpray ako, nag-pandemic. So, nung time na yun, Empress, bawal din kaming lumabas ba. So, siyempre, dati kasi, Empress, wala talaga akong time mag-cellphone. Kasi, imagine mo, pag uwi ako sa bahay, talagang tulog na lang, mahalaga sa akin, talaga, Empress, before pahinga. Pero since wala akong magawa, wala akong trabaho that time, nag-scroll ako sa Facebook, and doon ko napanood, Empress, yung video mo. Di ba? Na sabi ko, yung tao talaga na to, alam ko ito yung tao na makakatulong sa akin. Kasi yung buhay na pinapangarap kong maging buhay, yun yung meron siya. Kaya sabi ko, hindi man kita kilala that time, but I know na ikaw yung tao na gagamitin ni Lord na instrumento sa akin at para din sa family ko. Sabi ko, gagawin ko lahat kung ano man yung sasabihin mo, kung ano mang business to, hindi ko man alam, but willing akong aralin kasi nasa mind ko noon lahat ng bagay natututunan, lahat ng bagay na pag-aaralan. Yeah, thank you for sharing that, no, Yes, David. Empress. And talking about that prayer wall, anong itsura nun? Is it a place wherein dun talaga nagdadasal yung mga tao that they come there to pray? Yes, Empress. And then, anong itsura nun? Ano siya, Empress? Napaka-lawak, Empress, na wall. Napaka ano talaga siya, Empress, kung pupunta ka Wall. doon, sobrang laking wall yung makikita mo. Okay. Sobrang Like, laking... malaking ganun lang, wall. Tapos, how do you pray there? Ang ginawa ko din, Empress, siyempre naninibago ko una kasi nabasa ko kasi sa Bible before na doon always pumupunta si Lord Jesus Christ para mag-pray. So sabi ko, isa to sa mga gusto kong puntahan. And yun talaga, Empress, nakasulat doon yung pinag-pray ko. And bago ka makapunta doon sa prayer wall, Empress, ano nila din, parang tradition nila, bilang respeto. Talagang mga ilang step bago ka makarating sa wall na yun, nakapatras kang maglalakad. Nakaapatras. Tapos meron silang ilalagay na white sa ulo mo. Yun, talagang gusto And then ko nun. barefoot or kahit may sapatos naman. Yes, Empress, meron naman po. Meron naman. And then, anong white like Yung para siyang bandana, tela, Empress. tela na paano pag Ipapatong, Empress, sa ano mo, sa ulo mo. Yung parang kapag may mga yung bishop, yung tsura nila, diba, may white sa ano nila, sa ulo nila. So, yun yung pinapatong sa amin. Then, maglalakad kami, Empress, patras, ganyan. So, I think mga 15 step, mga 15 to 20 step bago ka makarating sa wall. Pag alam mong nasa wall ka na, Empress, sa harap ka, then isisiksik mo yung ano mo, magpe-pray ka, then isisiksik mo yung paper, yung list ng prayer mo dun sa wall. May mga ano siya, Empress, may mga suksukan ng ano, prayer. Sobrang dami talaga, Empress. Kaya grabe yung faith ko na alam ko ito yung pinakalas na sasali ako, susubok ako sa negosyo na alam kong magiging successful ako. ang galing. So, that time when you went sa prayer wall, yun yung time na sobrang down ka. Yes, Empress. Sobrang Yun po. down kasi yun nga 3 times na scam. Yes. Ang tagal mo sa abroad and then ikaw yung inaasahan, isa sa inaasahan ng Yes, pamilya Empress. mo and then ganun nangyari. Yes po. And then nabanggit mo rin na you're thinking about ending your life. Tingin mo normal siya nangyayari o naiisip ng OFWs? I think, Empress, yes. Normal siyang naisip kasi minsan akala ng iba na kapag ka nasa ibang bansa ka, maganda yung buhay mo, talagang always ka nakapagpadala, pero hindi naisip ng nasa Pilipinas kung ano yung sakripisyo, ano yung dinaranas ng bilang isang OFW, kung kumakain pa ba yan, 'di ba? Kung kompleto pa ba sa tulog yan. Kaya para sa akin, Empress, sobrang saludo talaga ako sa mga OFW, yung lakas pa lang ng loob nila, no? Kasi ako, Empress, ayoko sa lahat malayo sa family ko eh. Pero kahit ayaw ko, ginawa ko. Bakit? Kasi
alam ko, yun yung part na makatulong ako sa parents ko. So talagang na-experience nila yon, Yes, Empress. homesick, Yes, Empress. nalulungkot, and they're thinking to end yung life. Since na-experience mo yon na parang you wanna end your life, kung may nanonood ngayon na naiisip rin yon na, oh, I wanna end my life, di ko na kaya ganyan, anong message mo sa kanya? Ayan, so message ko no sa mga nakaka-experience no, na talagang minsan nagiging option mo na lang na sumuko, na talagang wala nang pag-asa sa buhay. So kapit lang sa higher creator, kasi ako faith yung nanaig sa akin, na sabi ko parang ang ganda ng buhay no, ang ganda ng buhay na talagang na-experience ko, and yung experience na hindi man maganda na talagang naranasan ko before, naging wisdom siya sa akin, kasi naniniwala ako, 'di ba, kapag nakita mo yung purpose, nakita mo talaga, nakuha mo yung aral, 'di ba, doon sa bagay na na-experience mo, doon ka mas mag-grow, doon ka mas matututo, na talagang mas maniniwala ka sa sarili mo na kaya mong malampasan yan. Kasi that time, yun, nandun ako sa point na yun, ako talaga yung tipong tao na talagang sabi ko, binigay sa akin to kasi kaya ko. Lahat ng bagay na na-experience ko, para sa akin to. And ako yung tamang tao na makakatawid din dito. Ang galing. And I know na sobrang dami mong na-touch Yes, ma'am. because of that. Kasi it's very rare para sa isang OFW to talk about that one. Yes, No? Kasi para sa kanila na they need to stand strong. Dapat matibay sila kasi sila yung pinanguhugutan ng hindi lang emotional support from the family, but financial support as well. Yes, No? Empress. Kaya buti na lang, no? Still you prayed Yes. and you found Elites Empire. Yes, Empress. Answered prayer talaga, Empress, sa akin, Elites Empire. Kaya sabi ko, buti na lang may ganitong opportunity na hindi mo na kailangan na talagang, di ba, mag-sacrifice sa ibang bansa, lumayo, kasi nandito lang din pala sa Pilipinas yung pangarap mo na talagang maging successful sa buhay. And dito ko siya nakita sa Elites Empire. Yes, and David, nung time na pag-uwi mo ng Israel, di ba nakita mo na yung Elites Empire Yes, noon? Tapos sakto pa uwi ka na ng Pilipinas. Yes, Empress. What's your journey hanggang pagpunta mo ng hub sa Cebu? Ayan, Empress, sobrang dyan ako pinaka-excited na umuwi. Alam mo yung after, di ba, before sabi ko, nung hindi ko nakita Elites Empire, gusto, kahit na ayaw ko mag-stay sa ibang bansa, gusto ko mag-stay kasi okay lang sa akin nagirahin kasi mas takot ako umuwi walang ipon. Iyan yung sabi ko before, pero nung nakita ko Elites Empire, pagka-join ko, syempre talagang grabe yung nabigay sa aking hope. Di ba? Grabe yung pag-asa na sabi ko, ito yung makakatulong sa akin ng mabilis para matupad ko yung pangarap ko at pangarap ko sa family ko. Kaya sabi ko, gusto ko nang mag full-time. Kasi part-time ko lang po ginagawa Elites Empire before, nagkakaroon po ako ng production, di ba? Nagkakaroon din talaga ako ng income before. Kasi na-experience ko yun noon, Empress, nasa Israel ako, di ba, kumita ako noon, Empress, ng mga 3 days, 14K, 20K, 1 month ko nakikitain yan. Kaya sabi ko, excited akong umuwi that time, Empress. Kaya nga, nung umuwi ako sa Pilipinas, meron pa kaming 5 months, half semester na kailangan tapusin sa school namin dito. Parang gusto ko ng, Empress, na hindi na graduate nun Gusto ko na mapunta rito sa Cebu. Kasi doon ako nagkaroon, Empress, na sabi mo sa akin na talagang welcome ako rito sa Cebu the moment na talagang wala na akong ibang work na gustong pasukin or ayoko na mag-ibang bansa. Kaya no, Empress, sabi ko talaga na everyday gumigising ako, sana ito na yung last na school ko. Di ba? Ito na yung last day ko sa school para makapunta na agad ako sa Cebu. And yun, Empress, sobrang grabe yung ano ko noon, grabe yung saya. No, everyday gumigising ako, ginagawa ko yung business na alam mong hindi lang about sa magiging result mo sa kikitain mo, kundi gaano karaming tao yung may inspire mo the moment na pinagpatuloy mo. Ito yung pinaka-priceless. 'Di ba? Parang na-inspire lang din ako before, pero dahil sa inspiration na talagang nakuha ko sa iyo, Empress, talagang grabe, sobrang mas sinipagan ko sa buhay, mas naging matalino ako, grabe yung naging mindset ko, and hindi ko magagawa to, Empress, kung wala ka at wala tong Elites Empire. Grabe, David. Nakakatuwa kasi I can still remember the time na sinabi mo na gusto mo mag-give back agad sa parents mo kasi magkano lang yung kinikita nila per month? Mga Ano lang yan, Empress, kasi yung papa ko, Empress, ang sahod niya sa barangay Kagawad, mga nasa 5,000. O 5,000 yan, Empress. per month. Yes, Empress. Then bonus na lang yung kinikita niya sa bukid. Kaya nung bata ko, Empress, normal sa amin na mabaon sa utang. 'Di ba? Yung papa ko talagang grabe yung niloloan niyan para lang sa farm namin. 100,000 din talaga. Pero sa palaran po kasi yan kapag nag-farm ka, pag binagyo yan, so minsan wala ka talagang ma-harvest. So yung loan mo na yan, mapatong-patong din talaga. Yung mama mo,
yun din Empress, ano rin siya, taong bahay, tapos sumasama rin sa papa ko. Sobrang sipag Empress ng mama ko kasi galing. kahit trabaho ng papa ko, ginagawa din niya. Galing. So, ibig sabihin, for your whole family, ang nagiging income ninyo at that time ay 5,000. Yung sahod po ng papa ko yan. Sweldo Opo. plus yung kita sa Oo, farm. bonus na lang po yun Empress. Bonus na lang. And from 5,000 sa isang buwan, sa isang family ninyo noon, to 500,000 ngayon, Yes, David, Empress. doing Elites Empire, just in a month. How do you feel about it? Grabe Empress, minsan dumadating ako sa point na minsan, totoo ba to? May ganyang moment ako Empress kasi hindi ko ma-imagine yung buhay ko kung hindi ko ginawa tong Elites Empire. Kasi na-try ko na Empress before nung college ako, hindi ako umuwi sa amin pero ang totoo niya, nagtatrabaho talaga ako sa bahay ng teacher namin. Nagtatabas talaga sa ano nila, no, sa mga garden, ganyan, para lang kumita ng 250 pesos sa loob ng isang araw. Pero dito sa Elites Empire, imagine mo, actually wala pang isang buwan Empress, 'di ba? Pero 500,000 na yung binigay sa akin. Sobrang sarap sa feeling na sabi ko, buti na lang, dito ko nilagay yung sipag ko, dito ko nilagay yung galing ko, and sobrang worth it niya. Di ba? Kasi yung masasabi ko talaga, Empress, na yung effort na binibigay ko, yung effort na inaano ko sa Elites Empire, yun din yung binabalik sa akin. Kaya, Yes. best opportunity talaga. Ang galing. And I know that your parents are so proud of you, no? Yes, Empress. Ang galing. And even, bini-video call mo sila, tinatawagan mo. Yes, Empress. Anong sabi ng parents mo sa'yo? Ayun, una Empress, ano talaga, hindi sila sumusuporta din sa akin kasi ako, pangarap din talaga ng parents ko sa akin, Empress. Actually, bago ako pumunta dito sa Cebu, meron kaming Empress na mag-ano ako US or Japan. Pero hindi ko talaga inatupag yung pag-ayos ng requirements na yon kasi gusto ko magpunta ako dito sa Cebu, dito ko talaga ihit kung so sabi ko nga talagang hihigitan ko pa yung pwedeng matulong sa akin ng Japan na yan, ng US na yan kasi sabi ko nga yes, kikita ko ng malaki din doon kahit sabihin kong 6-figure pero pag uwi, anong life? Diba? Pero dito sa Elites Empire, I know, diba? Dito, 2 years pa lang ako Empress pero Galing. dito na yung naging resulta ko. Kaya kahit na hindi man din okay sa parents ko before na parang hindi ako mag-OFW kasi pangarap po nila yan kasi mga kamag-anak namin na OFW talagang ang taas ng tingin dyan na mayaman, maraming pera, mabilis lapitan. Pero ako, dahil na-experience ko siya, sabi ko, enough na. Kasi ang dami ko ding nakita na mga OFW before. Sabihin ko nga, may natanungan ako Empress doon, mga pastora namin, mga kasamahan ko sa church. Sabi ko sa kanila na, bakit ilang years ka na dito? Mayroon ako nakausap doon Empress, mga 20 years na, 30 years na. Tinanong ko sila na, bakit ang tagal mo na dito, parang hindi mo pa naisip umuwi? Sure naman ako, baka marami ka ng savings, marami ka ng ipon. Kasi yun yung mindset ko before. Pero ang sabi nila, kung totoo yung sinasabi mo, di sana wala na ako dito. Kasi wala din daw inaasahan yung family nila. Kaya pag umuwi sila nang wala sa oras, kahit na alam nila na matagal na sila, baka pare-parehas sila nakawawa ng family nila. Kaya yun Empress, naging ano sa akin yun, naging aral sa akin yun na sabi ko, ayoko makita yung life ko na ganito yung sasabihin ko after 30 years, after 40 years. Kaya sabi ko, enough na sa akin yung ina-experience nila. And magiging wisdom sa akin kung ano yung situation nila na dapat hindi ko na mapagdaanan pa. Kaya yun siya Empress, talagang kinommunicate ko talaga sa parents ko na talagang dito sa Elites Empire, ito yung gagawin ko. Kasi minsan sinasabi sa akin ng parents ko Empress, ng kapatid ko na uwi na lang kaya muna ako, magtrabaho na lang din kaya ulit ako bilang sa abroad. Pero sabi ko hindi, parang ngayon lang to kasi alam ko pag sinipagan ko dito, talagang magbubunga at magbubunga. Di ba? Talagang more than pa sa pangarap natin yung kayang ibigay nito sa akin. And ngayon, Empress, sobrang proud yung papa ko, mama ko, mga kapatid ko, every achievements ko. Minsan, di ba? Alam mo yung feeling na, ang sarap sa feeling na sasabihan ka ng parents mo na nakaka-proud ka, parang natutuwa kami sa'yo, ano man yung achievements mo. Di ba? Parang sila, Empress, yung talagang, grabe yung suporta na nabibigay nila sa akin and sobrang big help. Ang galing. Anong message mo sa parents mo ngayon? I know they are watching. Ayan, no, sa parents ko, sa aking mama, no, sa aking papa, thank you so much kasi pinalaki mo ako na talagang maging mabuting bata, maging mabuting tao. Na sabi ko nga sa sarili ko na talagang sobrang bait ng parents ko, sobrang maalalahin, sobrang maalalaga, yung tipong alam mo yun, yung kakainin na lang nila, ibibigay pa nila sa amin, merienda nila sa trabaho nila, itatago pa nila yan para pag uwi nila sa bahay, mayroon kaming kakainin. So sobrang na-appreciate ko yun, kaya Ma and Tay, maraming salamat kasi
walang Richard right now kung hindi nyo pinalaki ng maayos. Kaya lahat ng ginagawa ko ngayon, isa kayo sa mga pinaka-inspiration ko bakit ko pa masisipagan. And masisipagan, gagalingan ko pa dito sa ginagawa ko kasi lahat ng to para din sa inyo. And sobrang mahal na mahal ko kayo. Wow, amazing. And congrats for being that son Yes, ma'am. na talagang proud na proud sila sa'yo. Yes, ma'am. Kaya congratulations, Richard. Your life, sobrang layo from nakagisnan mo. Yes, ma'am. Sobrang layo sa kung nasaan ka na ngayon. And sobrang layo ng buhay mo ngayon. Thank you. No? Congrats. And ngayon, di ba, you're living in a good subdivision. Yes, ma'am. May sariling room. Yes, Empress. Aircon. Yes. Dati gano'n na ba? Hindi, Empress. Actually, naranasan ko pong matulog sa banig, no? Alam mo yung masabi mong kutsyon, pero mas matigas pa sa, ano talaga, no? Malambot pa yung kumot sa kutsyon. So, na-experience ko yan, Empress. And talagang na-experience ko din, no? Na, ano talaga, kahit na farmer yung papa ko, na-experience ko din na maubusan kami ng bigas, no? Kahit kamote na lang yan, yung konting bigas namin, ilulugaw lang yan. So, yan yung buhay, Empress, na na-experience ko nung bata pa talaga ako. Actually, para sa amin, kahit piso, no? 5 pesos, malaki na yan. Kaya pagka humihingi ako sa parents ko before ng ganyang amount, talagang paisipan pa na ibigay. Yun siya, Ang galing. Empress. And congrats, Richard, for that hard work, persistence, and faith. Yes, ma'am. Kaya ka nandyan. Thank you, Empress. We're really so proud of you. Elites Empire is so proud of you. Thank you, Empress. Kung sino ka and kung ano yung nangyari sa iyong inspirasyon. I know that this opportunity changed your life. Yes, Empress. And kung may message ka kay Elites Empire, ano yun? Ayan, so message ko, Elites Empire, maraming salamat kasi sa dami-dami ko napagdaanan sa buhay, sa dami kong na-try, no? Sa dami mga challenges, pero ikaw yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob, sobrang laking pag-asa na merong palang opportunity na talagang kayang baguhin yung buhay mo ng sobrang bilis. Kasi yung buhay ko, di ba, sobrang dami kong na-save na taon na dapat sana ang dami ko pang bagay na may experience, but because of Elites Empire, di ba, in a short period of time, ang dami kong natutunan. Di ba? Hindi lang about sa income, kundi grabe yung naging mindset, no? Kasi grabe yung mga mentors, Empress Pearl Hung, sobrang nagpapasalamat ako kasi kung hindi ka na nakilala, kung hindi ako nagtiwala sa iyo, paano na lang kaya yung life na meron ako? Kasi hindi lang pa ako yung natulungan mo, kundi buhay ng marami ding tao, hindi lang family ko, kundi pati mga leaders na ginaguide ko dito. Kaya thank you so much, Elites Empire, kasi ikaw, yung community, ito yung opportunity na talagang habang buhay, nasa puso ko at habang buhay kong ipagmamalaki at habang buhay sasamahan ko. Thank you so much for that, David. And congratulations once Thank you, again. I can't Empress. wait for your car. Yes, For your Empress. first car, Yes, very, Empress. very soon. Thank you. Maraming salamat, and I know you inspired a lot of OFWs, a lot of magigiting na mga anak. And not just that, pero yung mga magulang, I know they are so inspired na bigyan ng tiwala yung anak nila for Elites Empire. Again, thank you so much for watching this episode. This is your Empress Pearl Hung. This David Richard De Leon Sending you love and light.